Pagka ganitong pagkakaluto ng arroz caldo, kahit nakailang oras na, hindi ito magtutubig. Napakadali lang ng teknik nito. Tara, gawin na natin to. Painitin ng mantika sa medyo malakas na apoy, saka na ilagay ang mga bawang. Gisa-gisahin lang ang bawang hanggang sa magkulay golden brown na to. Pagka ganyan ang itsura ng bawang, pwede na itong ahunin at patiktikin sa strainer. Saka na ito itabi para gagamitin uli natin ito mamaya. Sunod nang ilagay yung mga diniktik na luya. Gisa-gisahin lang ito hanggang sa maamoy na ang bango nito. Ngayon, pwede nang ilagay ang maliliit na sibuyas. Gisa-gisahin lang din ito hanggang sa medyo malanta na ito. Ilagay na ang mga pakpak ng manok. Patuloy pa itong lutuin hanggang sa hindi na ito mukhang sariwa. Pagka ganyan ang itsura ng manok, hindi na kulay pink o kaya hindi na kulay sariwa, pwede nang ilagay ang patis. At lutuin pa ito ng 1 minuto. Ang bigas naman, nahugasan ng 3 beses at sinala sa strainer. Ganon din itong malagkit. Nahugasan din ng 3 beses at sinala din sa strainer. At ang paglalagay ng malagkit na bigas sa arroz caldo, yan ang pamamaraan ng pagluluto namin kung bakit nga ba hindi nagtutubig ang aming arroz caldo kahit nakailang oras na itong naluto. Igisa lang ang bigas ng 3 minuto o kaya ay hanggang sa nasipsip na ng bigas lahat ng tubig nito. Pagkalagay ng tubig, haluin lang ito saglit. Saka na ito takpan at hayaan na itong kumulo. Pag nakitang ganyang kulong-kulo na ito, i-adjust ng apoy sa pinakamahinang setting nito. Saka pa ito lutuin ng 30 minutos. O kaya ay hanggang sa malambot na ang bigas gaya nito. At ngayon nga napalambot na ang bigas, timplahan na ito ng chicken powder at siling labuyo. Kaya naman ngayon ko lang inilagay ang mga siling labuyo para hindi nito masyadong paanghangin ng arroz caldo. Pero sa mga talagang gusto na maanghang, isama na ang sili sa panahon ng paggigisa. Maglagay na rin ng paminta at haluin itong mabuti. Gagamit ako dito ng 1 kutsaritang aswete powder pangkulay sa arroz caldo. Lagyan lang ng konting lugaw, saka na ito haluing mabuti para matunaw. Ngayon, pwede na itong ilagay at haluing mabuti para magkaroon ng konting kulay ang arroz caldo. Timplahan na ng asin. Importante ito, mga ilang minuto bago matapos ang pagluluto, dapat tikman ito para maihusto ang lasa ayon sa panlasa ng mga kakain. Makikita na malapot ang arroz caldo, kaya hindi ko na rin ito tatakpan. Patuloy pa itong lutuin at halu-haluin hanggang sa makuha na yung hustong lapot at lambot ng pagkakaluto nito. Yan o, gusto ko na yung pagkakapalambot at lapot nito. At pinakapanghuli, budburan na ito ng dahon ng sibuyas. Pagka ganito ang pagkakaluto ng arroz caldo, kahit nakailang oras na itong naluto o kaya nanggaling na ito sa ref, hindi talaga ito magtutubig. I-serve ito ng may nilagang itlog at budburan na rin ng mga napirito nating bawang kanina. At para mas masarap bago kainin, pigaan na rin ito ng kalamansi juice at maglagay na rin ng patis at paminta. Sarap! Ready to serve na to!